Dahil nakaabot na si Princess sa 30 minuto, meron na siyang ipagkakaloob sa girls sa Ultimate Eye na isang plato. Do I put the cheese before I do it? Yeah, correct. Sakit ang likod ko. Like 2 tablespoons. 10 kilos pa lang yun. Yung dad ko, nagka-work sila before na yung mga binubuhat niyang 20 kilos and everyday yun, kuya. Tapos never siyang nag-complain para lang mabigay sa amin kung ano yung gusto namin. Ang hirap pala talaga. Yun lang po yung na-realize ko, kuya. Maya-maya pa, kapansin-pansing magalaw na si Princess sa kinatatayuan niya. Tapos, Lahat pala ng binibigay nila sa akin, lahat ng natatanggap ko, kuya, may kapalit siya na sakripisyo. Hindi man siya physical, but it could also be mental or emotional, kuya, na sinasacrifice nila sa kada bagay, kuya, na nakukuha ko. And sometimes, hindi ko yun na-appreciate. Feeling ko super ungrateful ako, kuya. Ayun nga, and mas na-appreciate ko talaga, kuya, lahat ng mga bagay na meron ako. after hirap ni Michael yung bang, si Michael sa si Lincoln, yung dalawa. Older brother si Lincoln, si Michael. And may mga groups kasi doon sa... Dahil nakaabot na si Princess ng 1 oras, mabibigyan niya ng 2 plato ang girls sa Ultimate Eye. I love you, bro! Kaya mo yan! Take happy thoughts! We're here to support you! I love you, prinsesa! Oh my days. Tingin ka lang sa amin kapag kailangan mo ng love. Nararamdaman ko na talaga yung sakit, kuya. As in, like, tinatry ko ng yumuko, gumaganyan na ako. Ilang saglit pa si Princess tila may iniinda na. Ay. Lord. Ngunit nakaabot na siya sa 1 hour and 30 minutes, kaya naman 3 plato ng pagkain na ang maibibigay niya. Nakakaasar! Ngayon. Ano siya? Hindi na kaya eh. Pag ginanong ko, nangangawit na talaga siya. No way! Bawal akong magpahinga, kuya. So, grabe. As in, hindi ko pa na-experience tong in my life before, kuya. As in, grabe talaga yung sakit. Pati yung kamay ko. And feeling ko talaga, kuya, gusto ko lang ibaba, kuya. Sa huling 30 minuto para makumpleto ang pagkain ng 4 na nasa Ultimate Eye, bakas na kay Princess ang matinding pagod sa pagbubuhat. Go, prinsesa. May pumapasok sa utak ko na parang, oh my gosh, gusto ko na tong ihulog. Ayoko nang magbuhat. Oh my days. Pinili ko pong magpatuloy para nga po doon sa mga kaibigan ko, kuya, na nasa Ultimate Eye. Katabi ko lang din sila, tapos nakikita ko din sila, tapos every time na, ayun, nakikita nila ako, nag-i-smile sila, nagaganon sila, kuya, tapos pasimple pa silang, ayun, si Princess, ang galing yan. Thank you, Princess, kung naririnig mo to. Nakakaasar. Thank you, Princess! Thank you! Grabe si Princess, no? Sobrang... Nakakaasar. Grabe. Pwede na siya magkaroon ng role na weightlifter after. Weightlifting princess na siya. Weightlifter. Wow. Dahil dun sa mga ginagawa nila, kuya, mas namomotivate ako, kuya, and mas napapaalala nga sa akin kung bakit ko to ginagawa and para kanino. Oh, shoot. Oh my God, wait lang. Kahit gaano kahirap yung isang bagay, kuya, masakit man sa katawan, mahirap siyang gawin, kuya, sa tingin mo hindi mo siya magagawa, kuya, but because of the people that you're doing it for, doon ka nakakakuha ng lakas. Mas pipiliin mong magpatuloy, kuya, and ipaglaban kung ano man yung ginagawa mo, kuya, para sa mga taong yun. Mas nagkaroon po siya ng mas malalim na kahulugan yung word na sakripisyo. Kasi yun nga po, lalo na ako yung nakaranas nun para maibigay yung kailangan ng mga kaibigan ko, kuya. Napakahirap pala talaga. Habang ginagawa ko po yun, naalala ko lahat ng mga tao na tinake ko for granted yung sacrifices sila and hindi ko siya nakikita because hindi ako yung gumagawa.
Nakakaramdaman ng pagod, hindi bumitiw si Princess sa binubuhat na sakripisyo hanggang sa... Princess, Kuya. nagtagumpay ka sa iyong sakripisyo. May pagkakaloob mo ang 4 na plato para sa mga naninirahan sa Ultimate Eye. Oh, thank you, Princess! We love you so much. Good job, good job. We don't care. Good job, Princess. Nagpapasalamat po talaga ako dito sa experience na to kasi ngayon ko lang na-realize ang tao po na may pinakamalaking sakripisyo po para sa buhay ko is yung mom ko po, kuya. My mom kasi she never complains talaga. As in, hindi namin siya mariringgan na nagrereklamo. But ever since she had me and my sister talaga, kami na yung naging mundo niya. And before that talaga, sobrang dami niyang dreams. Kasi lumaki siya ng broken family. So, ang pinangako niya sa sarili niya, na kapag nagkaanak daw siya, ayaw daw niya na maranasan yun ng anak niya. She had to give up a lot of things. And ang ayoko lang din talaga sa feeling, kuya, is napapabayaan na niya yung sarili niya dahil sa amin. Tapos, na-realize ko lang, kuya, that I really took my mom for granted. And madalang ko lang siyang tanungin, kuya, kung okay lang ba siya or kung napapagod siya, kuya. And whenever I ask her that, palagi niya sinasabi na okay siya, even though I know na hindi. Mas sana, mas naparamdam ko sa kanya, kuya, yung appreciation na yun, kuya. And mas nasabi ko sa kanya na, I appreciate everything that she does and I love you. Kasi minsan lang din ako mag-I love you doon, kuya. Tapos minsan lang din ako mag-thank you doon. So, ayun lang. Na-realize ko lang yun, kuya. Ano ang gusto mong marinig niya? Yung appreciation ko po sa kanya, kuya, and na yung mga ginagawa niya po sa amin, kuya, is nakikita ko, kuya, and sobrang na-appreciate ko, kuya.